Okay. Yes. Ito na ang ating portion ng special interview ng ating mga VIP guests. Aba? Oh, yes, Oo. finally. Ngayon, ang special guest po natin ay ako, OFW. Ako, OFW, Yes. lahat ng mga OFWs natin. Anong number yan? Ay, nako, number, ano nga pala? Anong number ng ako, OFW? Siya Aalamin natin. mag-introduce. Oo. Let's welcome Siyempre. our special guests today, Dr. Chi Umandap and Vince Manyalak. Yun. Dr. G. Magandang araw po. Hello! Who is There's Dr. Si Hello, Dr. Chi. magandang araw po, Ma'am Cory and Sir Emer at Hello po. syempre kay Chairman na magandang araw po. Ako po si Dr. Chi Umandap ng 116 ako Yan! Yun. 116. 116. Ako, OFW, Doc Chi. Maganda ang pangalan ng party list nyo. Yan. Ako, OFW. Nakita ko yung... Oo. Nakita Ma'am Cory, ang ako OFW party list ang kaisa-isang party list na binuo ng mga tunay na mga OFW at advocates mula po sa bansang Kuwait. Ayun, sa Kuwait. Asa ko galing Kuwait pala ito? Oo, original yun. Oo. Panahon ni Isa po akong Tatay OFW Digo. po mula sa bansang Kuwait simula pa po noong 1993. Umuwi po lamang ako sa Pilipinas nung na-appoint po ako ng Pangulo para maging Board of Trustee ng OWA. Ayun. Ayun. Kaya alam po namin ang tunay na kalagayan ng ating mga OFW. Kaya ito po ang aming sektor na nire-representa sa Kongreso, sa party list system. Sa tingin nyo ba, siyempre base sa plataforma po ninyo, marami pa bang kailangan o nangangailangan ng ating mga OFW families sa buong mundo? Ano kaya yung sa kanilang wish Kasi list? hindi naman po tumitigil ang deployment ng mga OFW. Katunayan, dumadami pa po yung mga bansa na pinupuntahan ng ating mga OFWs katulad ng sa Europa, nagbubukas na rin po. Yan po yung dahilan kung bakit kami po ay nagsusulong na kung saan mabigyan ng yung pensyon. Kasi wala naman pong benepisyo ang mga OFW sa totoo lang. Kasi yung binibigay po, yung napabalitaan po niyo na natatanggap ng OFW kapag ka namamatay, naargabyado, nasasaktan, yan po ay galing po sa pondo ng OWA. At tandaan po natin, ang pondo po ng OWA ay mula po sa ambagan ng mga OFW. Trust fund po ng mga OFW po yan. Pero kung galing po sa pondo ng gobyerno, wala po. Kaya nga po kami ay nagsusulong, isasabatas po natin yung pagkakaroon ng OFW pension, yung pabahay program. Kasi tatlo lang po, Cory, ang dahilan kung bakit nang ibang bansa ang OFW. Una, para mapag-aral ang anak, magkaroon ng hanap buhay at magkaroon ng sariling bahay. Tutulungan po natin, isasabatas po natin na maging mabilis, na maging qualified kagad ang ating mga OFW sa mga pabahay program. Aba, Kasi normally, Ma'am Cory, Sir yes, Sir I know Emer, that. Yes. yung mga OFW, pagka umuwi na sa Pilipinas, Tama. kasi pagka nag-loan ng bahay, Yes. ang unang hahanapin po dyan yung yung employment certificate. Tapos yung certificate na kaya mo na bagbayad. Pero most of the time, mga OFW natin, puro mga retired OFW po yan at inuna po nila yung pag-aaral ng kanilang mga Tama. anak. Kaya bibigyan po natin ng pagkakataon at sasabatas po natin na kung saan ang mga OFW ay dapat ay magkaroon ng espesyal na benepisyo dahil sa $38 billion na ipinasok po ng ating mga OFW na remittance, katumbas po yan ng 1.6 trillion pesos, wala po kaming benepisyo na natatanggap. Yeah. Kaya nga, Wait, napaka-serious yung statement na yan. Aba, serious nga. Walang benepisyo. Walang benepisyo na Meron tatanggap. naman. That's very serious, no? Oh. Totoo po yan. Kasi yung po nababalitaan po ninyo ng mga OFW na namatayan, bibigyan ng OWA ng 100,000 pesos o 200,000 pesos o yung mga iba pang benepisyo pagka yung nasasaktan o na-Google Pay. Pera po ng OFWs po yan, trust fund po namin Trust fund yan. yan ng Yan po OWA. yung hulog namin Yan. na $25 kada 2 taon. Wala. Pero sabihin po ninyo na mula mismo sa pondo ng gobyerno, mula mismo sa pondo na mula sa aming remittance, wala po kaming ganung benepisyo. Kaya nga po kami patuloy na nakikipaglaban kahit na hirap kami sa kampanya dahil hindi naman po kami mayamang party list eh. Kaya na hirap po kami, pinagpapatuloy po namin. Kaya nga, sobrang pasasalamat po namin sa iyo, Ma'am Cory, Sir Emer, na nabigyan niyo po kami ng Kay partner pagkakataon. Dahil Ricky. kada na lang po kami lumalabas o nagre-request for interview,
talagang sinisingil po kami, wala po kami pambayad, kayo lang po yung gumawa sa amin na Oh. binigyan niyo po kami ng pagkakataon na talaga? makapagsalita. Yan ang May introduce sa advocacy aming po party list. namin. Wala kayong hiningi, na wala kayong siningil sa amin na kahit sino. Alam niyo naman ang DZRH, ating mga global family, Public mga service OFWs talaga. talagang, hello, kayong lahat na ang dami. Oo. Alam niyo naman, lalo na ngayon. Pabahay, yes. 116. Six. Tama ba? Ayan. Oh, 116 ha. Ulitin natin yan. OFW. Uulitin Pero natin. meron kaming isang isinusulong na hindi nyo pa po naririnig sa iba pang mga kumakandidato kahit senador. Yeah. Ayan, tulad ng sinabi nyo, positive thoughts. Ito po yung taming tinatawag na pagkilala sa ikatlong sektor. Kasi sa kasalukuyan po, ang OFW meron pong land-based sector at yung mga sea-based sector, Yeah, yung mga tama. seafarer. Okay. Amin pong isinusulong at sasabatas ang pagkilala sa ikatlong sektor na tatawagin po nating remote Filipino workers. Mga Pilipino manggagawa na kumikita ng dolyar mula sa ibang bansa Tama. pero hindi lalabas ng Pilipinas. Oo. Kabilang dito na makikinabang yung mga solo parents, pati yung mga PWD, pati na rin po yung mga nag-retire ng mga OFW. Ihahanap po natin sila ng trabaho na katulad ng sa isang OFW pero hindi kinakailangan lumabas ng bansa Tama. dahil ang kanilang trabaho ay digital. Katulad Digital yung mga virtual nomads. assistants, Yan. yung mga arkitekto, yung mga Marami. engineer. Oo. Hindi na nila kinakailangan lumabas ng bansa dahil digital naman po ang kanilang Yeah. magiging trabaho. Pero considered Yan po yung ating OFW din sila? kilalanin po ang sektor. Sorry, Dr. Chi. Ibig sabihin yung nag-online work na hindi kailangan lumabas ng bansa. Considered OFW din Tama. sila. Tama po kayo. Kaya nga magkakaroon pwede. po ng panibagong sektor, yun po yung tinatawag nating remote Filipino workers. Yung mga nababalitaan nyo po na nag-BPO, Yes. yung mga Yes. nag-virtual assistants, Oo, of course. kumikita sila sa Marami ibang yan. bansa. Pero ang nangyayari po sa kasalukuyan, mga agent po ang kumikita ng mas malaki dahil kumukuha sila ng kontrata, dolyar ang sweldo, tapos babayaran nilang Pilipino sa peso. At meron din po mga insidente na meron mga BPO agent na nakakakuha ng kontrata directly sa abroad pero biglang nawawala yung employer nila, walang kasigurudahan kasi walang kontrata. Kaya nga sa pagkilala ng ikatlong sektor, yung ating remote Filipino workers, ang kanilang kontrata ay magkakaroon na ng authentication sa Philippine Embassy at sa Oo. Migrant Workers Office, magiging binding na po yan at ang kanilang susweldohin ay dolyares din. Mas Uy, malaki dapat. ang kikitain ng ating gobyerno. Yun ang talagang, Gusto ko yan. yan ang talagang inaano ko sa mga kabataan. Yes. Lalo naman sa probinsya, di ba, click ni kami. Mag-ano kayo, digital skills kasi wag na kayong malis, dyan lang kayo, makikita kayo ng dollars, Yes. you know. Dapat Magagaling. ganon. Pero kailangan na kailangan ng panibagong batas para dito. Ang kinakailangan po ay batas para masiguro po na hindi po ito magiging isang proyekto lang. Kasi mahirap po pagka halimbawa Siyempre. ginawa lang pong executive order or memorandum order institutionalized lang po talaga ito. dapat. Pag napalitan po yung secretary, napalitan ng presidente, Tama. malamang mawawala Institutionalized dito. yan. Ang kinakailangan Kailangan ay institutionalized natin, na. nakikilalanin kung paano kinilala ang OFW at yung mga seafarer po natin, yung mga land-based sector. And at the same time, alam mo, napakalaki po ng kikitain ng gobyerno sa pagpasok na ito dahil yung sweldo po nakikitain nila mula dun sa employer nila katulad ng bawa $1,000. Kung yan ay sa OFW, 60% lang po ang napapakinabangan ng bansa dahil yun ang ipadadala ng OFW. Pero sa remote Filipino workers, ang sweldo nila $1,000, ipadadala ng employer dito sa Pilipinas yung $1,000 dito mismo sa Pilipinas mauubos o gagastusin ng remote Filipino workers po ang pera po na yan. Mas malaki ang pakikinabangan ng ating bansa. At dagdag ko lang po, ito po ay hindi bago. May market po tayo na kinakailangan makipagkompetensya kasi pa-digital na po ang ating bansa eh. Tama. Yung teknolohiya natin digital na. Kasalukuyan po, kumikita ng malaki ang Pakistan at ang India. Sila Yes, po I ang know. nakakuha Yeah. ng mga digital works sa Europa. That's Ito po yung ating kinakailangan na gawing batayan, kakumpetensya upang sa ganon makipaglaban tayo, makipagsabayan tayo. Napakagagaling po ng ating mga OFWs. Lalo na, ito po yung magbibigay tuldok sa tinatawag po nating brain drain. Yes. Lahat ng matatalinong mga Pilipino naglalabasan ng bansa. Oo. Yung mga scientists, mga engineers, ito, brain gain na po. Hindi sila lalabas ng bansa. Brain At yung itinuturo na gain. kanilang mga Bring the game employer, back. hindi naman Ayun. sinabi sa Pilipinas. Yes, totoo. Maganda yun, Totoo. Dr. Chi. At siyempre, alam nyo, makakapag-alay pa sila ng mga revenues back to the Philippines. Ito. Alam mo,
Magagaling Pero ang talaga itong mga pinaka-importante OFWs. dito, Kuya Emer, Oo. hindi na mahihiwalay ang pamilyang Pilipino. Yun, Kasi nasisira totoo. po yung business Totoo, ang unit, ating yung pamilya po. Yun po social- yung negative effect po Yes, ng a negative OFW. effect Marami of pong social broken ills. Ang dami families, niyan. marami pong Ang dami teenage na. pregnancies, Of marami course. pong mga kabataang Totoo. anak ng OFW na Yes. nalulung sa bisyo Totoo at po. napahamak na punta sa mga kaliwang grupo. Totoo Sa po. pamamagitan ng remote Filipino workers, hindi kinakailangan lumabas ng bansa ang kanilang magulang at para iwanan lamang sila para kumita ng dolyar. Tama. Talagang pinag-aralan nyo ito ng Oo, mabuti, syempre. Dr. Chi. Oo, tumutulong ang DICT ngayon. May mga AI skills may mga upskill tayo dapat talaga. Totoo naman yan. Magaling talaga si Dr. Doc. Chi, ilan kayo sa party list ninyo? First nominee kayo? Opo, ako po ang chairman at first Yes, nominee ng yes. Ako OFW. 10 po ang nominees kada party list. Yan po ang ni-require ng ating COMELEC sa lahat ng party list. Tapos sino yung second nominee? Di ba si Vince? Si Vince, ang second nominee po namin ay si Attorney Marlon Valderrama at Ayun. ang third ay si Vince Manyala. Manyalag, si Ay, Vince. Oo, kilala si ko yan, Vince ang si Vince lumapit sa Manyala akin ka. eh. Oo. Oo. Opo, talagang sobrang nakiusap po siya sa inyo kaya kami po Yes. nagpapasalamat Oo. po kami sa inyo kasi po talagang hirap na hirap po kami makakuha Ha? ng media exposure dahil ang laki po ng hinihingi sa amin. Ala. Sino yan? Sino humingi na yan? Sabihin mo sa akin yan, bulong mo sa akin dito. Ngayon na, ngayon. Anong unang gagawin nyo, Ganun Dr. talaga. Chi, kapag, Ganun talaga labanan ng kapag campaign. nakaupo na po kayo sa Kongreso? Anong unang gagawin nyo? First act. Unang-una, gagamitin po natin yung kapangyarihan sa privilege speech upang sa ganun hindi na po kami magpapasa ng bill. Kumbaga sa privilege speech, diretso na po yan, may papasa na po sa mga committee. Kabilang po sa prioridad po natin ang pag-recognize sa remote Filipino workers. Ikalawa, ang pagbibigay ng free wifi dahil ito po ang kasunod Totoo ng yan. pangangailangan ng para dun sa ating remote Filipino workers. Yung free wifi sa bawat barangay sa amang sulok, hindi na nila kinakailangan pumunta ng Maynila para makipagsiksikan, para magkaroon ng hanap buhay Ginawa ko at yan, kumita tama. ng dolyar. Doon lamang sa probinsya nila, mabibigyan natin ng free wifi. Yes. At the same time, itatayo po natin yung tinatawag po nating remote Filipino workers Digital Creative Hub. Ito po yung Yun. co-working space Yes, na kung of saan course. ikaw ay nasa probinsya, Oo, kung wala sa kang DTI facilities, Creative. pumunta ka sa Digital Creative Hub, Yes. doon ka mag-opisina, libre ang wifi, Starlink ang gagamitin Gawin para namin yan sa makapag-competence Isidro. ka Yes. sa ibang bansa para hindi ka mawala ng trabaho ng pagiging remote Filipino workers. Tumpak yan. Siguro Oo. naman, hindi na Oo. magkailangan ng isa pang malaking satellite para sa Pilipinas Ay, na hindi Starlink, yes. atin na. Tama. Kasi tinawagan ko si Elon eh. Alam mo naman, kaibigan ko yan Okay. Kami una nakapagpadala ng mga ating mga Meron doon. tayong Kabila. sariling satellite Tama. dapat. May ilo-launch talaga dapat ang Dapat. sarili Yan ang natin gagawin sa- natin, Dr. Chi. Kaya yes, thank Maganda you, yung thank you. proyekto po ninyo. Talagang ako, OFW number. 116. Ma'am, 116. Oh. Pwedeng pa, last na lang po, Yes. gusto lang po namin ipakiusap sa mga OFW, sa mga botante po natin na ipaalam po sa inyo na dalawa po ang party list na merong pangalang OFW sa pangalan. Yes. Ang sa atin po Ako. ay number 116, ang pangalan ay Ako OFW Party List. Para hindi na po kayo mahirapang maghanap sa balota, tumingin na lang po kayo sa baba ng balota, number 116 po, 116. Ako OFW Party List. Huwag po kayo magpapalito. Meron pang isang party list na may pangalang OFW. Ayun, so dapat Dami ako, 116 na lang. Oo. Di ba? 116. Tama ba yun? Okay. Yes. Thank you, thank Maraming you. salamat, Dr. Talo. Chi. Paglaban. Umandap Yan ang mga ganda. ng Sana kayo makapasok Ako, para tayo marami OFW pa tayong party list. gagawin. 116. Dr. Celerino Chi. Umanda. Ay, radio broadcaster talaga Yes, siya. kaya magaling siya Bantay magpaliwanag. OFW. Yan, totoo. At saka talagang UP Pilipinas. Ang galing. TV host din pala. Kayo pala kayo pala Yes. naman pala ang mentor dito eh. Actor. Yes, again. Congratulations and good luck po. Ako God bless you OFW. po, Dr. Chi. Thank At you ako po. party God bless list, you din po, Ma'am OFW Tony, party and, list. Sir Eller, maraming salamat po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo. Mabuhay. God bless you more. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Thank you. Thank you. God bless. Yan, Ayan, mga nabigyan kababayan, natin din sila ha? ng talagang dito public service natin Yun. mga greetings natin. Naku, ano na pala. Sa bagay, pwede Oo naman nga, tayong saan konting. na tayo? Okay, magpa 5 o'clock na tayo. 4:11 naman tayo pumasok eh. RH, Ayan. DZR. Sinong mababangga? Naku,
yung mga gigreet natin. Masasagasaan dito. Ah, of course, happy Birthday mo, Emer. Naku, kailan yun? Happy birthday to me. Labor Day, alam mo naman, St. Joseph the Worker. Thank you sa lahat ng mga bumati. Ngayon lang ako babati dahil nakapagod yung buong ano. So you are forever young. Forever young. 43 again. 40. Wow. Thank you. Thank you, Lord, sa bawat bagong buhay na naman. At Ayan. anong birthday resolution mo? Siyempre, magiging healthy. Nag-swimming na ako ngayon. Kailangan every Tapos, siyempre, lahat ng mga binabanggit po ni Ma'am Cory na happy, healthy tips, gawin Yan. natin. Yan ang aking Ayun. resolution talaga ngayon. Okay. Of course, happy birthday, architect din, si Pipo Karunungan, and Doc Vince Florentino. happy Mga kasabay ko yan, birthday. mga classmate ko yan. And yun, sino pa? Of course, hello, Sugod Bahay, yung mga dating kong... Ang haba ng listahan mo, no? dami talaga Birthday, yan. greetings, Ang dami lahat. yan. Yan mo na, sa Facebook na lang kayo. Basta, nasa Facebook kami ng DZRH. Kaya mo yan. Yeah, look for us, DZRH. At Kaya sa mo yan. darating na Sabado, yung Yes. birthday ni Justice Andy Reyes. Ay, nako, May 10, Former nandun ka Justice, pala. Of Supreme course, Court I will Justice direct. Andy I will Reyes. direct. Ano Happy kami ng birthday. show. Ang ganda ng gagawin namin. Nandun ka pala eh. Sige, Ay. very good. Anong sasayaw ka? Hindi. Siya ang may concert. Ay, tama. Alam mo naman siya. Meron siyang banda eh. Oo, 75 na Golden Tiger Justice Andy Reyes. Yes, Alam mo, Mr. Aristocrat. nabitin na retirement niya kasi nga celebration pandemic noon. Ngayon lang sabi niya sa sige, gawin na natin 'yan. Talagang parang meeting de avance natin yan Yan. bago And of course, Sunday, babalik kami Sabado kasi Mother's Day. Yan ang Oo yan nga. Ang special team po pararangalan natin ay for mothers naman. Yung paparangalan kaya mo yan. natin ang mga ina ng tahanan. Naku, kayo talaga. Girl power. Girl pa. Oy, women's tatapos nung month. Saka ngayon. Yes. Of course, May is Mary's month. Oh yes. Love. Kaya, Again. more so, Mother's Day, Marcia. May, the month of Mary. Ayan. Kaya pala talaga nga naman May, tapos very magdadasal po tayo talaga dahil isang linggo na lang. Alam mo na, may nananalo, may I think tapos na yung election. Nagdesisyon na yung mga ng taong bayan. Tama. Kaya pagising natin sa May 13, Our Lady of Fatima, ay, very peaceful na ang bayan. Tapos Kailangan. No election violence. Yes. Dapat. Tama. Anis na ka. Magdasal natin ang ating minamahal na Pilipinas. Yes, of course. And so, mag-goodbye po kami. Wala na po tayong oras. Marami pong salamat mga kababayan Yes. sa inyong pagtangkilik Yun. ng inyong paboritong show tuwing Sabado, Yes. ang Kaya Mo Yan. Ayan. Once more with feeling, Kaya Mo Yan! God bless! God bless. Happy Happy first Easter Saturday. Yan. Bye-bye!